Ryan! Welcome sa Real Talk series natin tungkol sa mga electrified vehicles. 1 out of 4 episodes to. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang mild hybrid. Ang pinaka hindi dinideclare sa kanilang pangalan na mild. Hindi ko sure, pero may napansin ba kayo na nakalagay na MHEV sa kotse? Bihira, no? Siyempre, may short explanation tayo. Ano ba ito? Paano gumagana ang technology, benefits, what to expect dito. At ang pinaka-importante, ano ang take natin dito? Kumbaga, real talk ni Real Ryan. 'Di ba? Ang contents natin ay para makapagbigay ng proper information sa viewers. Minsan, to promote critical thinking. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. By the way, may Real Ryan merch na rin tayo tulad nito. Andito lang yung link sa video. Bago tayo mag-umpisa, please search Real Ryan EV para sa lahat ng iba pang EV-related episodes. Ano ang mild hybrid? At bakit ito tinawag na mild? As a whole to kasi iba-iba ang gawa ng car manufacturers dito. Walang isang standard para sa mild hybrid. Yung iba may dagdag, iba may bawas. Yung mga available na mild hybrid systems pa lang dito sa atin, iba-iba na. May naka 12 volt, 24 volt, or 48 volt systems. Pero in general, basta may small electric motor, small battery, plus yung gas engine, pasok na sa category ng mild hybrid o MHEV. Tapos per brand, kanya-kanya ng features and use. Generally, wala siyang full EV drive. Ito yung pinaka nagsiseparate ng mild hybrid sa full hybrid. Kasi kung kaya mag-EV drive, nasa mundo na siya ng full hybrids. May mga mild hybrids pa nga na may creep mode. Yung pwedeng gumapang o mapagalaw ang sasakyan from full stop. Pero hindi pa rin ito considered as EV drive. So anong features or functions meron sa isang mild hybrid? Lahat may regenerative braking, auto start-stop, at engine assist. Nang effect ay better fuel economy, less emissions, more or less 10 to 15% savings sa fuel consumption. Tapos, mas may acceleration. Pati yung mga in-between torque dip, nasasagot daw nito. Kaya mas smooth ang driving experience. Ito naman yung hindi sinasabi. Actually, dito sa atin sa Pilipinas, takot na takot ang mga tao sa auto start-stop system. Lalo na kapag tinakot na ng mga mekaniko na hindi naman updated sa bagong tech ng sasakyan. Ang hindi alam ng tao, iba ang auto start-stop system ng mild hybrid sa mga regular na kotse. Ultimo yung starter, improved. Tapos yung thinking na mas stress daw ang engine dahil sa on and off. Less engine wear pa nga to. Kasi ginagamit nito ay yung electric motor acting as belt-driven starter generator. At pwede rin natin masabi na mga electric components improve din dahil sa system na to. In short, pwede natin ma-describe ang MHEV na tipong fortified na gas o diesel na kotse. Kumbaga, para bang peak ng ICE plus basic electrification sa kotse. Ito naman, real talk natin. Maraming nagsasabi na kapag nag-hybrid ka, 2 systems na agad ang i-maintain mo. Mapa-mild hybrid, full hybrid, or plug-in hybrid, totoo yun to a certain extent. Pero, hindi naman necessary na dalawa talaga kasi integrated na to. Pag nag-check ka, ano-ano yung mga nadagdag sa maintenance schedule, minimal lang. Yung iba, nabawasan pa nga tulad ng pagtagal ng lifespan ng brake pads dahil sa regenerative braking. Kaya ganun din yung thinking kasi meron mga nadagdag sa sasakyan na possible masira. Siyempre, kapag nasira, di tatakbo. Kaya kailangan i-maintain na maayos. Kaya hindi talaga dalawa. Kung hindi, dagdag. So, eto na ang greatest question. I-recommend ba natin? Sa car buying kasi, binibili natin ang kotse as a whole package. Yung overall experience, hindi lang yung tech ng sasakyan. Bonus na lang yun. Pagdating dito sa mild hybrid, may improvements sa overall engineering ng sasakyan. Na-mention nga natin na may improved parts. Tapos yung 10 to 15% savings sa fuel consumption na kaya natin makompute. Worth it ba? At may ROI ba? Para sa car buyers na mismo yun na tumitingin ng bago nilang sasakyan. Kasi at end of the day, andito lang tayo para magbigay ng tamang info sa kotse. Pera at desisyon ng future car owner yan. Ano sa tingin mo? Gusto ko marinig ang opinion mo sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para updated ka sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O, teka.
Pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.